Ito po, Mayor Alice Go. O, pagbigyan na natin at kagandahan naman. Nag-post po siya sa, di ko alam kung, nabasa ko lang po to sa X. With all due respect, Senator Risa Ontiveros, I hope you will do the same investigation like what you did to me on the controversial BICAM GAA blank entries para ma-justify na talagang pro-Filipino ka. O, di ba? Tama. Pero pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dyan. Sa akin, issue ng citizenship ko lang po. At mga alleged connection sa Pogo. Pero halos balatan nyo ko ng buhay sa Senado na parang nagnakaw ako ng pera sa gobyerno. Tignan nyo. Tama no? Binalatan talaga. Mangyak-ngyak talaga eh. Ikaw talaga, Alice. Ikaw talaga. Ikaw pala si Alice. Ikaw talaga. Yung ano, yung ganito yung gigil. Ikaw talaga. Oo nga po. Rodriguez po si Attorney Vic. Siya po si Rodriguez. yung gigil na gigil ka, sinabihan ni Abal, ikaw pala si Alice, ikaw talaga. Alam na kung bakit eh. Ulitin ko lang, sa akin issue lang ng citizenship at mga alleged connection sa Pogo. Pero halos balatan nyo ko ng buhay sa Senado na parang nagnakaw ako ng pera sa gobyerno. Wala palang ninakaw si Alice Go. Ikaw talaga, Alice. Ngayon nyo po ipakita ang tapang nyo. Ha? Patunayan yung kayo, hindi kayo kasabwat ng gobyerno ni BBM sa maanumalyang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang katotohanan dahil pera at buwis ng taong bayan ang ninanakaw nila. Manindigan po kayo sa kasinungalingan, di po ba? Sa inyo nang galing? Galit kayo sa sinungaling? Sagot. Risa Ontiveros, hinahamon ka. Ha? Tama nga naman. May punto naman, may katukwiran po to si dating Mayor Alice Go. Ang issue niya citizenship lang. Pero halos balatan ninyo. No? Pero ngayon, dehin bokiki kayo. Issue po to. Budget. Wag po ninyong sabihin, marami kasi pinalalabnaw nila issue. Pinalalabnaw nila, nasasabihin lang po na ang sinasabi lang po nila, may perma o walang perma. Badong, kayo naman, napakaliit na issue niyan. Hindi po maliit na issue yan. We are talking about hundreds of billions of pesos. Kung sa inyo, maliit po yung issue ng hundreds billion pesos. Hundreds billions. Tagalogin mo na lang, Badong. Daang-daang bilyong piso po ang involved. Maliit sa inyo. Bakit gigil na gigil kayo kay BP Sara na 100 million lang? Di ba? Ito, daan-daang bilyon. Ang blanco, daan-daang bilyon. Tapos, magaling talaga eh. Ang Senado, ang pag-uusapan nila sa Senado, ang gusto nila magalit tayo, magwala tayo dito sa mga kung paano ang wastong pagtuturo ng pag-kokoljaks, no? Pag-Jim Paredes. Yan po ang mainit po na usapin sa Senado. Paano, kailan dapat ituro ang wastong pag-kokoljaks? Pag-Jim Paredes. Hindi, no? Dito naman po sa Kongreso, sa House of Representatives, wala rin pong by-scam na pinag-uusapan. Ang pag-uusapan naman po dyan ay ang mga vlogger.
Kawawa talaga ang gobyerno, eh, 'no? Kawawa talaga ang, gobyerno sa ating mga senador at congressman. Imbes na kayo ay nakakatulong para maglutas ng problema, eh, nakakadagdag po kayo ng problema ng Pilipinas, 'di po ba? Nananahimik yung mga mamamayang Pilipino, yung mga kalalakihan. Natututo po kami sa sarili po namin, eh, 'no? May sarili po kaming paraan para hindi po kinakailangan ituro sa eskuwelahan kung papaano ka magko-call jacks, ha? Hindi po 'yan tinuturo. Kayo naman, vloggers, aminin niyo man at hindi, maraming mga Pilipino sa vloggers na nangunguha ng mga balita. Hindi po ako. Marami pong sikat na vlogger. Yan ang iniintindi ninyo. Kung paano patatahimikin yung mga vlogger. Eh, check tayo. Magbilang po kayo ng makukontempt ng vlogger. Unahan na natin sila. Eh, kukontempt nyo rin naman yung mga vlogger, eh. Okay. Yan po ang pinagkakabalan ng Senado at Kongreso. Hindi po, yeah, may mga naimbitahan na si Mark Lopez. Eh, okay yan, sikat kayo. Mga sikat sila, di imbitahan. Manunood na lang kami. Kailan ba yan? Ito po ang mga dapat nating iboto dahil ngayon, ang banta na po nila ay next Senate na raw po. Yung susunod na Senado na raw po ang maglilitis. No? Dahil ngayon, yung present setup ng Senate ngayon, baka hindi po sila makakuha ng 2/3. Kaya po yung pagbabanta po nila niyan, na ang pag-asa nila na ma-impeach si BP Sara, tuloy-tuloy po yung pangarap ng mga to, no? Na ma-impeach po si BP Sara, nakasalalay po kung gaano karami tong maipapasok nilang senador. Kaya po, tayo po, mga Duterte, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung gusto po ninyo, no, na magpatuloy yung ganito at aangal lang po kayo sa buhay, wala po tayong gagawin. Maghintay lang tayo na nasaan na yung militar, nasaan yung mga pulis, no? Meron po tayong pagkakataon ngayon na maitama po to at mairating po si BP Sara sa 2028. Kasi po, yan po ang kanilang gagawin. Hindi po sila mananalo talaga kahit na anong gawin nila, eh. Ang tangi lang po nilang gagawin para magapi si BP Sara ay ma-impeach po at hindi na makatakbo. Kasi sisiguraduhin nila, no? Okay. Kaya po, ito po masasabi natin, eh, kinakailangan po nating iboto po ng straight tong mga Duterte. Huwag po tayong marami po sumasakay ngayon sa BICAM issue. Una po, lahat po ng mga kandidato ni Marcos na walang say. Wala pong sinasabi kahit na ano pa man. Kandidato pa lang sila. Ito po ay malaking usapin ng Senado. Hindi po to simpleng nagko-comment lang po ang Senado. Mga senador po ang involved dito, no? Mga senador. Ngayon, kung yung mga senador po ni Marcos tumatakbo, wala po silang, dalawa lang po ang sinasabi ko. It's either walang alam, kaya hindi sila kumikibo, or walang pakialam. Pag ganyan po ang kandidato, yari tayo dyan. Ibig sabihin, yan yung mga pipirma, no? Pag nanalo yung mga yan yung mga pipirma sa mga blankong budget. Bahala na kayo magpuno dyan. Basta kami, pipirma lang. Gusto nyo bang pumirma kami? Yan po.
Kaya po kinakailangan po, no, na eto pong mga kandidato natin ang inyong iboto. Kasi pag yan pa rin po ang binoto nyo, yung mga hindi kumikibong kandidato ni Bongbong Marcos tungkol po sa katiwalian na involved po ang Senado, tumatakbo pa lang po. Imaginein po ninyo, tumatakbo pa lang sila. Dalawa lang, wala silang alam or wala silang pakialam. So, ibig sabihin, pag nanalo yung mga yan, asahan nyo. Yan yung mga pipirma sa mga blankong dokumento. Yan yung mga pipirma para ma-impeach si BP Sara. Yan yung pipirma sa anumang sabihin ni waiter Quezon Escudero. Sunod-sunuran po yung mga yan. Kung ngayon pa lang, hindi na kayo nakakarinig na tumututol eh. Di ba? Kung ngayon pa lang, hindi na kayo nakakarinig na ayaw namin yan, ng mga blanco na yan, ay pipirmahan. Wala po silang sinasabi. Eto po ay malinaw na trabaho ng senador. Kung yung trabaho na ng Senado, dehin bokiki pa kayo, ano ang aasahan ng taong bayan sa inyo? Samantalang dito po sa kabila, lahat po nag-aalma. Umaalma po dito sa buy scam na to. Yung natira nating dalawang senador, hindi po pumirma. Dahil alam nila may anomalya eh. Ha? O, yan po ang katangi-tangi diyan. Tapos yung iba pang mga senador, it's either sila yung nagdedemanda o sila yung pangunahing tumututol dito po. Kaya makikita nyo na po eh. Yung sinasabi ng iba, ang ng Senado ay kwalifikasyon per tao. Kalokohan po yan. No? Nakita nyo na po, anong kwalifikasyon dyan? Trabaho ninyo to. Mag-budget. Kasama kayo sa magbabudget. Pero tahimik pa kayo. Sa trabaho nyo nga, tahimik pa kayo. Paano pa sa hindi nyo trabaho? Paano pa sa pag-ahon ng kahirapan ng Pilipinas? Anong gagawin ninyo? Eto nga mismo na trabaho na ninyo, may anomalya na, dehin bokiki pa kayo, no? Tapos ngayon, okay. Kaya asahan nyo po yan. Lahat ng hindi kumikibo, dalawang tulpo, mga nangunguna yan eh. Oh, si Soto at si Lacson lang ang naririnig natin mula doon sa kampo. Pero hindi ko po sinasabing iboto nyo yan. Dalawa lang yan. Pwedeng, alam nila eh. Pwedeng sumasakay-sakay lang. Anong walang kulay, walang kulay. Huwag po kayong bumoto sa mga tahimik na yan. Kung ngayon pa lang tahimik na sila, trabaho po nila involved, paano nyo pa aasahan sa iba yan? Paano nyo pa aasahan sa ibang tumututol? Lahat po ng tahimik na yan. Alam nyo po ibig sabihin ng pananahimik? Sa politika po, ang kahulugan ng pananahimik ay pagsuporta. O, di ba? O, tahimik po sila dyan. Lahat po ng tumahimik dyan. Siyempre, eto pong mga kandidato natin, alangan namang, ano po yan, galit po dyan sa ano, kaya lang, si Tatay Digong na nga nag-expose niyan. Kaya lang, wala lang nag-i-interview sa kanilang mga media, kaya hindi natin naririnig yung kanilang mga panig. Okay, yan po ang no? So, Dutertista lang po. At wag din po tayong maniwala sa mga kinakabit nilang pangalan. Ito lang po ang mga Duterte endorse, no? Kibuloy, Marcoleta, Bato, Go, Hinlo, Rodriguez, Bundok, Lambino, at saka si Philip Salvador. Yan lang po ang inendorso ni Tatay Digong. Okay?